Paano ba? 8 tips para tumaba. Kung nahihirapan kang magkaroon ng laman ang iyong katawan, ito ang video para sa'yo. Tip number 1, kumain ng mas maraming pagkain. Ang dali sabihin, 'di ba? Pero upang magdagdag ng timbang, kailangan mo talagang kumain ng mas maraming calories kaysa sa iyong katawan na na-expend niya. So kunyari, mahilig ka sa sports, mahilig kang kumilos, yung trabaho mo nagre-require ng maraming lakad-lakad, posibleng hindi sapat ang kinakain mo kaya ka hindi tumataba. Ang pagkain ng mas maraming pagkain ay maaaring magbigay ng mas maraming calories sa iyong katawan. Therefore, magkakaroon ka ng mas may laman. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong kumain ng mga hindi masustansyang pagkain. Although you are basically blessed enough na maski kumain ka ng McDonald's, pwede kasi ang goal mo nga magpataba. Pero iwasan din yung sobrang fatty foods, fried foods, wag araw-arawin ng mga ito kasi marami rin siyang bad effect sa ating katawan. Kaya kung gusto mo magpataba, gawin mo pa rin balanse ito, kumain ka ng protein, kumain ka ng carbs, damihan mo yung kanin mo at tingnan kung makakatulong ito sa pagpataba mo. Okay. Tip number 2, magdagdag ng protina sa iyong diet. Ang protina ay nagbibigay ng mga amino acid na kailangan ng ating katawan para sa pagpapalaki at pagpapakain ng ating mga kalamnan at muscles. Kailangan ng katawan ng sapat na protina upang magdagdag ng timbang. Kaya hindi ka nakakadagdag ng timbang ay dahil kulang ka sa protina. Kumuha ng mga protina mula sa mga pagkain tulad ng itlog, gatas, manok, isda, at karne. Damihan ito at saka yun nga, dagdagan mo rin ng carbs dahil malakas din makapagpataba ang carbohydrates. Mahalaga rin na kumain ng mga protina na may mababang taba upang maiwasan ang pagtaas ng kolesterol at iba pang mga sakit. Yung protina, baka kasi 'pag sinabi mong gusto niyong magkaroon ng, mas mabigat na timbang o di kaya ay gusto niyong tumaba, ang gusto niyo lang talaga is magkaroon kayo ng mas may laman. So, ang mas healthy na way is damihan niyo ang protina niyo at mag-ehersisyo din kayo para muscles ang mag-gain ng katawan niyo. Mas mabigat ang muscle kaysa sa fat, mas healthy rin ito, and at the same time, 'no, magkakaroon din ng shape yung katawan mo. So, kung gusto niyong magkaroon ng mas marami pang laman, baka hindi taba ang kailangan niyo, more on proteins and muscles. Tip number 3, kumain ng mga masusustansyang pagkain. Mahalaga na kumain ng mga masusustansyang pagkain upang mapanatili ang kalusugan habang nagdaragdag ng timbang. Ang mga prutas, gulay at mga butil tulad ng rice ay magbibigay sa iyong katawan ng mga mahalagang bitamina at mineral. Mahalaga rin na pumili ng mga pagkain na may mababang taba, asin at asukal upang maiwasan ang mga sakit na kaugnay ng mga pagkain ito. Ang payo ko sa inyo 'no, kung dati siguro mahina kayo sa kanin, kung ano man yung kinakain niyo ngayon dagdagan niyo pa ng konti. Puwede namang gawing brown rice ang rice kung kunyari, ayaw niyo talaga ng white or processed rice. But also 'no, dapat yung kapareha niyan may gulay din and at the same time may protina. Kasi ayaw niyo namang tumaba just for the sake of getting fatter. Mas maganda na healthy pa din ang timbang na nage-gain ninyo para iwas sa sakit. Tip number 4, kumain ng mas madalas. Subukan ang pagkain ng tatlong malalaking pagkain sa isang araw at magkaroon ng mga snack sa pagitan ng mga ito. Ang pagkain ng mas madalas ay maaaring magbigay sa iyong katawan ng mas maraming mga calories kaysa sa pagkain ng tatlong malalaking pagkain sa isang araw lamang. Baka kaya nahihirapan ka magpataba ay dahil kain-ibon ka. Kung ano lang yung gusto mong kainin kapag hindi ka nagutom, di ka na kumakain. Ugaliin na kakain ka sa regular na oras araw-araw. Yan, palitin ang sarili mong gawin ito kung gusto mo talaga magdagdag ng timbang. Tip number 5, kumain ng mga pagkain na may mataas ang taba. Ang taba ay may mataas na bilang ng calories, kaya kung nais mong magdagdag ng timbang, subukan ng pagkain ng mga pagkain na may mataas sa taba tulad ng mga pampalasa, mantikilya at iba pa. Gayunpaman, mahalaga rin na kumain ng mga taba na may mababang kolesterol at mababang trans fat
upang maiwasan ang mga sakit na kaugnay ng puso at iba pang mga sakit tulad ng high blood pressure. Tip number 5, kumain ng mga pagkain na mataas sa taba para nang sa gayon mataas din ang calorie content nito. Tip number 6, uminom ng mga protein shake kung hindi talaga mahilig kumain ng protina. Ang mga protein shake ay naglalaman na mataas na antas ng protina at calories, kaya ito ay maaaring magdagdag ng timbang. Gayunpaman, mahalaga rin na pumili ng mga protein shake na may masusustansya at natural na sangkap upang maiwasan ang mga hindi magandang epekto sa kalusugan. Kasi yung ibang protein shake hindi rin maganda para sa ating mga kidney. Kaya uminom kayo ng protein shake na maganda ang brand, maghanap kayo ng mga review, and at the same time, no, wag sobrahan ito. Maganda ito after ng workout or di kaya sa umaga, pero wag gawing pamalit sa masustansyang pagkain ang protein shake. Tip number 7, magdagdag ng carbohydrate sa iyong diet. Ito talaga, malaking tulong ito sa pagpapataba. Ang carbohydrates ang nagbibigay ng enerhiya sa katawan at maaari magdagdag ng timbang dahil calorie dense ang mga ito. At saka masarap talaga silang kainin. Subukan ang pagkain ng mga carbohydrates na galing sa mga masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay at rice. So ano ba yung mga example ng carbohydrates? Rice, pasta, tinapay, yan, tinapay, yan, mga dessert, mga prutas, ganyan ang samples ng mga carbohydrates. Gayunpaman, mahalaga rin na kumain ng mga carbohydrates sa tamang antas at hindi sobra-sobra upang maiwasan ang pagtaas ng blood sugar level. Kasi even if payat ka, kung sobra-sobra ang sugar mo, posible ka pa rin magkaroon ng diabetes. Kaya iwasan ito, no? Magdagdag ng carbohydrates sa iyong diet but kontrolin pa rin ang mga ito. And tip number 8, mag-ehersisyo para sa mga kalamnan. Ang paggawa ng mga regular na ehersisyo ay hindi lamang nagpapabuti sa kalusugan, kundi nagbibigay rin ng mga kalamnan at tumutulong sa pagpapalaki ng timbang. Subukan ang paggawa ng mga ehersisyo na tumutulong sa pagpapalaki ng mga kalamnan tulad ng weightlifting o body weight exercises. Gayunpaman, mahalaga rin na mag-ehersisyo sa tamang antas at hindi sobra-sobra upang maiwasan ang pinsala sa katawan. So pag pinagsama mo yung pagkain ng tama, pagkain ng madami, lalo na ng protina, tapos nag-exercise ka pa at nagbuhat ka, talagang magkakaroon ka ng muscles. And yung muscles na yun, makadagdag sa timbang mo. And at the same time, makakatulong sa hubog ng katawan mo. Hindi ka na magiging sobrang insecure na patpat ka o na masyado kang payat. So, mag-ehersisyo, kumain ng tama, and then, even if wala ka masyadong gana, no, eat at regular time intervals and track also what you eat. Sana ay nakatulong itong 8 tips na ito sa inyong journey. And para sa mga topic request, shoutout request, at kung may iba pa kayong tips kung paano magpataba, please share them down below. Maraming salamat sa pagnood and hope to see you in future videos of the Paano Ba Tagalog How To channel.